Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Ito po ang inyong kaibigan, si Marian Saldi Ugon. Isa sa mga bagay na pagbigyan natin ng pansin sa araw na ito ay ang isang mga katanungan na ipinadala sa akin through messengers. Sabi sa tanong, nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Jesus sa kanyang ina na si Maria nung maikasal sa Kana? If she is really is holy or what else, why Jesus did not call her mother? Please answer me. And that's the question na pinadala sa akin. So, ano ang sabi ni Jesus? Ano pala ang sabi ni Jesus sa kasal sa Kana kay Maria? So, ganito ang sabi ni Jesus. Actually, hindi ang nagtanong mga kaibigan. Sinabi lang niya sa akin, nakalimutan mo na ba ang sabi ni Jesus kay Maria sa kanyang ina? So, ano ang sinabi? So, ganito ang sinabi mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Sa wikang Tagalog, ganito ang sabi ni Hesus. Huwag niyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Huwag mo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Meaning sa Bisaya, mingon si sabi ni Jesus, mingon si Jesus, ayaw ko buti babay, kay wa pa mo abot ang akong panahon. So because of that interpretation, mga kaibigan, sa ating kaibigan na nagpadala ng question about pertaining to this matter, his or her interpretation ay parang masabi nga natin na hindi nirespeto ni Kristo ang kanyang ina na si Maria. Yun ang laman ng kanyang tanong, mga kaibigan. Hindi nirespeto daw ni Kristo si Maria. Ang sabi ni Kristo kay Maria, babae, huwag mo akong pangunahan sapagkat hindi pa dumating ang oras. So babae ang tawag ni Jesus kay Maria. So now the question is, if she is really holy or what else, bakit hindi naman lang nirespeto ni Jesus si Maria? Ang ibig bang sabihin, mga kaibigan, napahiya ang ating mahal na ina? Kasi hindi siya nirespeto ni Jesus na kanyang anak? Sabi nga niya sa English, you must not tell me what to do. Jesus replied, my time has not yet come. Sabi niya. So, dagdagan ko pa ito, mga kaibigan. Kulang pa itong tanong. May isa pa. Dito tayo sa Juan 19:26. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o tinunan, na iyang gimahal, nga nagbarog dito. Ningon siya sa iyang inahan, babay, siya ang imong anak. So, pangalawang pangyayari yun. Nung nasa krus ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Basahin natin sa Juan 19:26. Sabi dito, mga kapatid, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. Babae, andito. Babae, ania ang imong anak. Sa Bisaya. Sa Tagalog, Ginang, andito ang iyong anak. So
So now the question now is, why keep on calling her mother as a woman or babae or ginang? Ibig bang sabihin, walang respeto ang ating Panginoong Hesukristo dahil tinawag niya si Maria babae? Hindi siguro mangyari yan, mga kaibigan. O baka ang pagkakaintindi mo, ang binasa mo ay totoo, ngunit ang pagkakaintindi mo, baka yun ang problema, mga kaibigan. Kasi, nakapokus ka lang sa Juan 2:4. Oo. Diyan ka lang nakapokus. Diyan ka lang nakapokus sa Juan 2:4. Ngunit, hindi mo binasa kung ano yung nasa ibaba. Yun ang problema mo. Kaya hindi pwede mangyari, mga kaibigan, na hindi respetuhin ni Kristo si Maria. Ang iyong pagkakaintindi lang ang medyo mali sapagkat binigyan mo ng you give malice on what the statement of Christ says to his mother. Yun ang problema dyan. Pero hindi ibig sabihin na hindi nirespeto ni si Maria ng kanyang anak. So ano ang sagot ni Pope Paul II? Sabi niya, the word woman is the continuity of her person. Yun ang sabi ng ating mahal na santo na si Pope Paul II. Sapagkat, kung basahin natin ang Biblia, sa Genesis ang tinatalakay ang sinasabi doon babae. Sa Isaias ang sinasabi doon babae. Sa Galatia ang sinasabi doon babae. Isinong babae yan? Anong sabi sa Isaiah 7:14? Genesis 3:15. Himuon kong magdinumtanay ikaw ugang babae. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Sabi dito, ulitin ko nga uli. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babae. Ug mahimong kaaway ikaw ug ang babae. Ug mahimong kaaway ang mga kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug pakon mo usab ang iyang tikod. Babae ang giingon dili. So basahin natin sa Tagalog, mga kaibigan. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, mga igsoon. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo, binhi niya, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan. At ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Anong sabi dito sa Genesis 3:15? Babae ang ginagamit. Kayo ng babae laging magkaaway. Binhi mo, binhi niya, laging maglalaban. Babae. So another, Isaiah 7:14. Anong nakalagay dito? Busa ang Ginoo, muhatag gayud kanimog timaan, o kinimao ang usak ka dalaga, babae gihapon, mandamkon, ug mo anak ug usa ka lalaki. Basahin natin sa tuwikang Tagalog. Kaya nga, Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga, babae din. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin, Diyos ang kanyang ipinanganak. Babae. So another, punta tayo dito sa Galatia 4:4 sa Bisaya. Pag-abot sa insaktong panahon, gipadala sa Diyos ang iyang anak. Miyanhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, babae, o magpuyo siya ilalom sa balaod.
Sa 4:4 sa Tagalog, anong nakalagay dito? Ganito, ngunit, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae. Ayun. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Babae palagi ang ginagamit. Kaya nga sabi ni Pope Paul II, itong babae, ibig sabihin, the continuity of her person. Ibig sabihin, walang ibang babae maliban kay Maria. Sino ngayon ang pangalan ng babae na ito? Dito tayo sa Lucas 2:7, mga kaibigan, sa New Testament. 2:7 sa Lucas. Ganito ang nakasulat dito. Basahin ko. At isinilang niya ang kanyang, hindi, Lucas 1:27. Dito tayo, okay, dito to 77, hindi 37. Lucas 1:27. Sabi dito, ang isang dalaga na ang pangalay Maria, siya ay nakatakdang ikakasal kay Jose, ang isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Sino ang pangalan ng babae? Maria. Maria. Kaya nga ginamit ni Jesus itong babae para malaman ng sambayanan, para malaman sa buong daigdig na itong babae pala, ito yung tinatalakay, ito yung sinasabi sa propesiya ng mga propeta. Naintindihan ba tayo? Hindi ibig sabihin, mga kaibigan, na pagsabi ni Jesus kay Maria, babae, huwag mo akong pangunahan sapagkat hindi pa dumating ang takdang panahon. Tama yan. Kasi the word woman is the continuity of her person. But you interpreted the word woman in your own interpretation, na binigyan mo ng malis, ayon sa isip mo, walang respeto si Jesus kay Maria. Mali ka. Ikaw ang walang respeto sapagkat hindi mo iniintindi ang anong ibig sabihin kaibigan. Hindi ba? Hindi si Jesus, hindi niya ininsulto ang kanyang ina. Kasi hindi mo binabasa pababa ang Juan 2:4. Before ko basahin niya, mga kaibigan, imposible na hindi respetuhin ni Jesus si Maria. Halimbawa, kailan natin unang nabasa si Jesus sa Biblia? Nabasa natin una nang siyang isinilang. First, doon sa propesiya. May propesiya sa Isaiah 14 ng isang dalaga ay magdadalang tao. Ang dalaga na ito ay walang iba si Maria. So, ang propesiya ngayon ay natupad. Nang dumating ang takdang panahon, ipinadala ng Diyos ang anghel ayon sa Galatia 4:4. Saan niya pinadala ang anghel? Doon kay Maria. Lucas 1:27. Pinaalam kay Maria na siya ang magdadalang tao, mga kaibigan. Sabi pa nga ni Maria, paano mangyari? Wala akong asawa. Walang lalaki. Anong sabi ng anghel? Ika'y magdadalang tao, hindi sa pamamagitan ng talalaki, kundi by the power of the Holy Spirit. So doon natin unang nakita, mga kaibigan, nalaman natin ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Hanggat na dumating ang panahon na si Maria ay nagdadalang tao, ayon sa Lucas 1:40-43. Ano nga rin nangyari? Si Jesus isinilang. Sumala ayon dito sa Mateo 2:1-11 at 13. Isinilang si Jesus. So doon natin unang nabasa, mga kaibigan, nang si Jesus ay isinilang. Pangalawa, anong nangyari? 8 days after, si Jesus Christ ay dinala po sa templo para may ginagawang offering ayon sa balaod, ayon sa batas ng mga Hudyo. In-offer si Jesus Christ at the age of 8 years old,
Luke chapter 2 verses 21 to 22. Maliwanag. So after the presentation of the child, ano nangyari? May nabasa pa ba tayo? After the presentation? Wala na. Only nang dumating ang panahon na si Jesus Christ ay 12 years old na. Nabasa natin uli si Jesus, mga kaibigan, ayon sa Lucas 2:48. Sabi nga, kasi may pistahan sa Jerusalem, naiwan yung sanggol, naiwan yung bata. Nang bumalik sila sa pamamahay nila sa Nazareth, hindi pala nakasama yung bata. Kaya nga hinahanap ni Maria yung bata na si Jesus. Pinuntahan sa Jerusalem. Doon nakita ni Maria ang kanyang anak. At the age of 12 years old. Question. From 12 years old to 29 years old, saan ba si Jesus Christ? Hindi natin mabasa kung saan. Only at the age of 30. Nang namatay, mga kaibigan, si John the Beloved. Nang pinutulan ng ulo, nahiruli si John the Beloved. Nang nalaman ni Jesus Christ na patay na si Juan, saka siya nag-umpisa at the age of 30. Plus 3 years in public life. 33 years si Kristo namatay at bumalik sa langit. So, ganito ang katanungan natin, mga kaibigan. From 12 years old to 29 years old, saan si Jesus Christ? Sa kanyang ina. Sa kanilang pamamahay. Kasi sabi sa Galatia 4:4, namuhay siya bilang tao at sumasailalim sa batas. Mga kaibigan, ngayon, ibig mo bang sabihin from 12 years old to 29 years old, nasa bahay ni si Jesus ni Maria? Nasa bahay ng kanyang magulang? Palagi na lang sabihin ni Jesus kay Maria, babae, magsaing ka na, babae, magluto ka na, babae, ano pa dyan, maglinis ka na dyan, o ano pa? Babae, paingin ng tubig? Hindi natin alam yan. Dito na lang, mga kaibigan, nang malaki na si Jesus, na nag-umpisa na siya sa kanyang mission to save us from the bondage of sin, inumpisahan ang kanyang mission, doon na ipinapakita ni Jesus, mga kaibigan. Kaya nga, the first miracle nangyari dahil sa ating mahal na ina. Ngayon, ano nakalagay dito? Si Maria ay tunay na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ba natin mabasa? Punta tayo dito sa Mateo 2:13. Basahin ko, mga kapatid. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, Jose, dalhin mo kaagad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kang alis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Anong sabi dito sa banal na aklat? Dalhin mo ang mag-ina. Kung sasabi siya na, kung sasabi niya siya, dalha ang bata o ang iyang inahan. Sa magkatuwid, si Maria ay ina ni Jesus. Pagkatapos ayaw niyang respetuhin ang kanyang ina. Kaya nga mag-aral tayo, mga kaibigan. Dito tayo sa Buhat 1:14. Si Maria ay ina ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw. At maliban pa dyan, si Maria ay tinawag ding anak si Jesus, mga kaibigan. Isa natin mabasa na nagpapatunay na tinawag ni Maria si Jesus na kanyang anak. So dito tayo sa Lucas 2, mga kapatid. Oo. Dito tayo sa Lucas 2 para maintindihan tayo mabuti sa Tagalog. Lucas 2:48. Ganito nakasulat dito. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang. Nang siya'y makita, sinabi sa kanya, sa kanyang ina, anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami sa paghahanap sa iyo. Anak, paano tinawag ni Jesus, ni Maria si Jesus? Anak. Sa madaling salita, ina ni Jesus si Maria. Pagkatapos, ayaw niyang respetuhin ang kanyang ina.
Sabihin lang niya, babae, huwag mo akong pangunahan. Sapagkat hindi pa dumating ang takdang panahon. So may ibig sabihin yan. Yung babae, sa tinatalakay ko na, sa sinasabi ko na, sabi ni Pope Paul II, ang babae ay nangangahulugan si Maria pala, mga kaibigan. Para malaman ng taong bayan, malaman ng sanlibutan na ang babae walang iba si Maria. Ngunit hindi nakakaintindi ang mga Hudyo hanggat sa ngayon, mga kaibigan. Kung hindi ka pa rin makaintindi kung anong ibig sabihin ng babae, kasama ka na ng mga Hudyo noon. Please listen, mga kaibigan. Now, dito tayo mismo ang ating Panginoong Hesus. He even recognized na si Maria ang kanyang ina. Pero he never addressed Maria as mother. Anong address niya kay Maria? Tao. Saan mabasa? Dito tayo sa Luke 24, verse 7. Sa Bisaya, ang anak sa tao, matod pa din. Ang anak sa tao, si Maria, ang referring dito tao means si Maria, kinahanglan na itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya mabanhaw sa katulong adlaw. So paano? Lucas 24:7. Anong ginagamit dito? Tao. Basahin ko nga, mga kaibigan. Sabi dito, ang anak ng tao ay kinakailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo. Buti pasabot ng anak sa tao, kinahanglan itugyan ngadto sa mga makasasala. Sinong anak ng tao? Si Jesus. Sinong tao ito? Si Maria. So meaning to say, mismos ang ating Panginoon, He recognized na si Mary ay kanyang ina. Pagkatapos ayaw niyang respetuhin. Unbelievable yan, kaibigan. Another, punta tayo sa Juan, kapitulo, dito sa Juan 3:13, mga kaibigan. Maliwanag ang nakalagay dito. Binasa ko ito. Sabi dito sa 13, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Wala pa kundi nakasaka sa langit, kundi ang nanaog gikan sa langit, na mao ang anak sa tao. Maliwanag na maliwanag. Wala pang umakyat sa langit. Wala pa. Maliban sa bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino yung bumaba? Si Kristo. Sino siya? Anak ng tao. Yun, maliwanag. Sino yung taon na yun? Si Maria. Siya anak ni Maria, hindi niya respetuhin ang kanyang ina. Sabihin lang niya, babae, huwag mo akong pangunahan, sapagkat hindi pa dumating ang takdang oras o panahon. Hindi. Explicar natin, makinig kang mabuti, parang malaman mo ang katotohanan. Now, dito tayo, mga kaibigan, may ginawa akong kunting research. Bakit he used on using the words, son of a man? Alam nyo, almost 150 years na ang ginawang debate ng mga natin. Tayo dito. The Son of Man is an expression and saying of Jesus in Christian writing, including the Gospel of Acts, of the Apostles, and the Book of Revelation. The meaning of expression is controversial. So itong Son of Man is a very controversial, sabi dito. Interpretation of the use of the Son of Man in the New Testament has remained challenging. Sabi dito, ulitin ko, the New Testament has remained challenging. After 150 years of debate, no consensus on the issue has emerged among scholars. Hanggang sa ngayon, pinagdidebatihan pa rin itong pinag-controversial. Bakit sabi ni Jesus, who is the Son of Man?
mga kaibigan. When we see man, it include woman in general. But when we see woman, it's intended for a woman alone. But when we see man, it's include woman, mga kaibigan. Now, ipagpatuloy natin ang aral na ito sapagkat importante ito, mga kaibigan. So, nandito na tayo. Makinig kayo mabuti, lalong-lalo na yung kaibigan ko. Hindi ko kilala siya, pero through messengers, siya parang, panay ang mga batikos or expression of by seeing, wala tayong alam, ganito. Please naman, mga kaibigan. Well, hindi naman ako talaga theologian. Oo. Pero, is that mean na hindi tayo theologian? Hindi na lang tayo mag-aral. Andito, mga kaibigan, itong Code of Canon Law, mga kapatid. Basahin ko na sa Code of Canon Law, mga kaibigan, sa 229, kung ano ang nakalagay dito, mga kapatid. Okay. 229. Dali lang. Okay. Kalagay dito, mayroon akong sinulat dito sa gitna para mas madali ko lang mga kaibigan mabasa. Okay. Kasi may mga preparation tayo para sa ganun pa man, mga kaibigan, tuloy-tuloy ang ating aral. So ganito ang nakalagay. Sa Code of Canon Law 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching, to proclaim it and if necessary to defend it, and may be capable of playing their parts in the exercise of the apostolate, mga kaibigan. 229. So pag sinasabi natin lay people, kita, hindi pare. Yun ang mga layman, mga lay people. Ayon dito sa batas ng simbahan, sa Code of Canon Law 229, ang mga lay people ay may malaking, may malaking, sabihin natin sa English, duty, and the right to acquire knowledge. May karapatan ang isang layman na kinakailangan malaman niya ang isang Christian teaching. At karapatan din niya i-proclaim, o kita mo, gaya ng ginawa natin. At kung maaari, defend your faith. You. And maybe, kung pwede pa, if you are capable and playing of your parts in the exercise of the apostolate and proclaiming the words of God, go on. Kita mo? Grabe yan. Kaya nga, hindi nagkamali si Saint Cyril of Alexandria. Sabi nga ni Saint Cyril, I am not a Catholic if I cannot defend my faith. Kita mo, mga kaibigan. So meaning, tayong lahat ng mga Katoliko, inaanyahan tayo ng simbahan na malaki ang ating karapatan, na malaman natin ang ating doktrina. Malaki ang ating karapatan in the participation or in the exercise of the Christian teaching. If you are capable, you are encouraged, you are being urged to go into the open, proclaim the words of God. And that is under the Code of Canon Law 229. So now, kaya nga tabihin ko yung mga nag-criticize sa akin. Sabi nga pa dito, ginawa ko rong, murag sa Bisaya, gihimo na ako ng panapi. Ning akong gihimo mga igsoon. Panapi daw. Please, uminahon ka, kapatid. Please, naman. Wala sa ugali ni Marian Saldi Ucon na ginawa ko itong Tagalog sa panapi. Parang I do this because of money. No. Hindi yun nakita. I use my own pocket just to continue, just to participate in the exercise of the apostolate. Mga kaibigan, I am not asking any single amount of money to any supporters, to any friends of mine, for me to continue this apostolic work. It is on my own, really my own initiative. Kaya nga, huwag mong dumihan ang aking pagkatao.
Totoo nga, mga kaibigan, si Marian Saldi ay dating komentarista sa radyo ako. Nagkakaroon nga ako ng maraming kaso dahil sa hard-hitting commentator tayo. Pero mga kaibigan, dumating ang panahon, to tell you frankly, before I joined in the field of broadcast being a commentator, I have been for almost 15 years as #1 radio commentator. At alam niyan ng buong Radio Mindanao Network sa bansa, the RMN. Kung sino si Brother Saldi Ugon. Nagkakaroon tayo ng maraming kaso sa korte because of my works as a radio commentator. But I won all the cases. Why? Because I always equate with all the evidence and documents and tackling issues pertaining to any hard-headed, government official. But because of my documents, I won all the cases filed against me before the court of law. Pero nakita ko rin, mga kaibigan, for your information. But before I joined as a radio commentator, I was already a member of the Catholic Faith Defender with my master and teacher in the person of Brother Saul Fernandez. Hindi ibig sabihin, Master, anong Diyos na hindi. Tinuturing ko siyang Ama sapagkat siya ang nagturo sa akin, mga kaibigan. That was 1986. 2 years after I arrived in Cagayan de Oro way back in 1984. So ngayon, pinagpatuloy ko, mga kaibigan, ito. Because a man, according to the Bible, we cannot live by bread alone. We need the words of God. And that is why, mga kaibigan, sa edad ko na ito, hindi ko ginawa ito upang lukuhin ko ang sanlibutan. Hindi ko ginawa ito parang gawin kong livelihood program. Hindi, mga kaibigan. Hindi ako. Not even single centavos I ask from any of my followers, mga kaibigan. It is a heartily participation. Please naman. Ayaw intawon. Buling-bulingi ang akong pagkatao isuon nga maingon ka. Nagipanapi na ako kining akong trabaho. Ayaw niyo tuhui si Saldi Ugon. Well, if you don't believe with it, with this teaching, I will respect you. Di gyud ko masakit uli ka mo to sa akong gisulti. Naarami mo na. But the very important, ginawa ko ang aking tungkulin bilang isang practicing Catholic to defend my faith before in any public forum. And that is the law, mga kaibigan, as I said earlier, according to the Canon Law 229, that by virtue of our baptism as Catholic, we are being called to defend our faith. Because according to the Pope Paul II, it's not only the duty of the Pope, the priest, the bishop, so on and so forth, to proclaim the words of God, that by virtue of your baptism, you are also being called to exercise your duty, to participate in the field of Christian teaching, for us, the people, to be enlightened the real teaching of Christ as far as the magisterium, the Catholic Church is concerned. Yun, mga kaibigan. Now, balitan natin ang tanong. Dito na. Sabi dito, sa Bisaya, wa man lagi respetuhin ni Maria si Maria ni Kristo. Mingon malagi si Maria, giinan malagi ni Kristo si Maria, babae, ayaw ko buti, kay wa pa moabot ang panahon. Or sa Tagalog, hindi nirespeto ni Kristo ang kanyang ina, sapagkat sabi ni Jesus, babae, wag mo akong pangunahan. Babae. So I already explained the meaning of that. Pero, the question now ganito, bakit nasabi ni Jesus kay Maria na babae, wag mo akong pangunahan? Bakit? Kasi ganito yan. May kasalan doon sa Kana. Iniimbitahan ngayon ang mga disciple, yung mga apostoles. Inibitahan din si Maria
at ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, nang nasa kasala na sila, the Blessed Mother noticed na wala na silang bino o wala ng alak. Nilapitan ngayon ng mahal ng ina ang kanyang anak na si Jesus. Ano ang sabi ng mahal na ina, mga kaibigan? Pakinggan niyong mabuti. Ano ang sabi ng mahal na ina sa kanyang anak nang naubusan na sila ng bino? Makinig kayo. Sabi ni Maria sa kanyang anak. Ganito sa 3. Unahin ko na lang sa 1. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Sa 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din, the apostles. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Oo, kita ka? Napakabait ng mahal na ina palangga. Hindi mo lang inintindi. You automatically jump into conclusion because of the word of Christ. You didn't even come to check what the real essence according to the Bible. Ganito. Sinabi ni Jesus, huwag niyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Ayun. Tanawa. Huwag mo akong panginahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Question. Ibig mo bang sabihin na pahiya ang mahal na ina? Dahil sinabihan siya ni Jesus, huwag mo akong pangunahan, ginang. Hindi pa dumating ang panahon ko. Napahiya ba ang mahal na ina? O hindi ba nirespeto ang mahal na ina? Dahil sabi ni Jesus, huwag mo akong pangunahan, ginang. Napahiya ba ang mahal na ina? Siguro kapatid, kung ikaw magsabi niya, napahiya ang mahal na ina. Pero wala. Ikaw lang nagsabi niyan. Kung siguro napahiya ang mahal na ina, umalis na ang mahal na ina right there and then. Umiyak na siguro. Luhaan ng umalis siguro ang ina. Siguro masakit ang dibdib ng ina na si Maria. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang iniinsulto ako ng aking anak sa harapan ng maraming tao. Sinabihan lang ako, babae. Hindi man lang nagmama, babae. Bakit? Niraramdam ba ni Maria? Masakit ba sa kalooban ni Maria ang sabi ni Jesus sa kanya, babae, wag mo muna akong pangunahan? Hindi masakit, maluwag sa puso ng mahal na ina. Why? Bakit hindi mo binasa ang sabi ibaba? Basahin ko. Matapos nang sabihin ni Jesus sa ina, babae, wag mo akong pangunahan, sapagkat hindi pa dumating ang tagdang panahon. Pero nang sabi ni Maria, ganito, sabi ni Maria, sa kanyang, sabi ni Maria, sinabi ng kanyang ina sa mga naglingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Grabe! Wow! How helpful the Blessed Mother is. Kaya nga, tinagurian natin siya, Mother of Perpetual Health. Hindi nga siya nilapitan ng ikinasal na wala ng bino. Hindi siya nilapitan. Ang mahal na ina na mismo ang lumapit sa kanyang anak, wala na silang bino. Sabi ni Jesus, hindi pa dumating ang takdang panahon. Babae, wag mo akong pangunahan. Ngunit, nilapitan ni Jesus, ni Maria, yung mga alagad, andun sa kasalan. Sa Bisaya, giingnan niya, himuan ninyo, bisag unsa iyang isulti diha kay Diyo. Limbang ka. Gawin ninyo, anumang sasabihin niya sa inyo. Malinaw. Napahiya ba ang mahal na ina? Ipagpatuloy natin. Doon, may 6 na tapayan, ngunit tadyaw. Ang bawat isa'y
naglalaman ng 2 hanggang 3 galon. Kada isa, itong 6 na tadyaw ay naglalaman ng 20 to 30 gallons. Naku, napakalaki. Napakalaki. Anong ginawa dito? Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punin ninyo ng tubig ang mga tapayan, mga tadyaw, at pinunungan nila hanggang sa labi. Puno kayo! Gipuno ang unong katadyaw nga musunog. 20 nga to sa 30 ka galon. Tagaliog yun. Grabe. Anong nangyari pagkatapos? Sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya kaalam-alam kung saan nanggagaling ayon. Saan nanggagaling iyon? Bagamat alam nga ng mga katulong na sumalok sa tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit pinaghuhuli niyo ang masarap na alak. Napahiya ba ang mahal na ina? Wala. Hindi napahiya. Hindi napahiya. Siguro, mapahiya ang mahal na ina kung wala nang nangyaring milagro. Na mapahiya talaga ang mahal na ina. Pero hindi nakayanan ng ating Panginoong Hesus. Kahit hindi pa nga time for Him to perform miracle. Pero dahil sa kahilingan ng kanyang pinakamamahal na ina, na si Mama Mary, hindi niya kayanan na hindi pagbigyan ang kahilingan ng kanyang mahal na ina. Sapagkat, you know what is the logic behind it? Sapagkat ang utusan o suguin ng ating Panginoon ang anghel, napuntahan si Maria dito sa sanlibutan upang ipaalam kay Maria na siya ay magdadalang tao, mga kaibigan, sa second person, Jesus Christ, mga kaibigan. Ha? Sandali. Ibutang ko ito sa harap, mga kaibigan. Okay. Yan. Saka, ang the image of the Blessed Mother. Image. Ito, issue rin ito. Sabi nga nila, rebulto, Diyos, Diyos daw. Sinasamba. Darating tayo dyan, mga kapatid. Huwag kayong magmamadali. I will educate you what's the meaning of the image as far as the Bible is concerned. Now, ngayon, nang nilapitan ng anghel si Maria at sinabi kay Maria, basahin natin ano ang sabi ng anghel kay Maria. Punta tayo dito sa Lucas Kabanata 1, talata 30-31, mga kaibigan. Kunti-kunti mag-aral tayo ng Tagalog, kunti-kunti lang, mga kaibigan. Kasi palaging may nagtanong sa akin, may message pa nga sa sa messengers, sabi, yung programa mo ba sa Marian Saldi, is that only intended for Bisaya? Kasi I want to participate, but the only problem, I can't understand what you're talking about. Sapagkat hindi ko alam kung paano magbisaya. So, if you can speak it in English or in Tagalog, much better for us to participate. So, sinubukan ko, mga kaibigan. Pero, bago dyan, please, ipag-umanhin niyo ako. I'm so very sorry because I am not really fluent in speaking in Tagalog. Sapagkat tayo Bisaya lamang, mga kaibigan. Since from the very start, from elementary high school hanggang sa college time ko, ay talagang I am not really fond in speaking Tagalog, mga kaibigan.
ay lalong-lalo na pag nung naging komentarista na tayo dito sa Mindanao. Alam mo namang Mindanao, we love our own, vernacular, language. Kaya nga matigas ang anong tawag sa dila sa Tagalog, mga kaibigan. Pero hindi pa uli ang lahat. I will try my best to, speak sometimes in Tagalog or even in English for the international community to participate this very program, mga kaibigan. Now, anong sabi ng anghel sa ating Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon sa anghel? Puntahan mo si Maria, ipaalam mo na siya ay magdadalang tao. Basahin natin dito sa Lucas 1, Kabanata 1, talata 30-31. Sabi dito, mga kaibigan, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Siya ay tatawagin mong Jesus, mga kaibigan. Kaya nga, sumagot ang ating mahal na ina, paano mangyari ito? Gayong dalaga ako. Tanong ni Maria. Sumagot naman po ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng ating Diyos, mga kaibigan. Anong sabi ng anghel kay Maria? Ika'y maglilihi at manganganak. Tinanggihan ba ni Maria? Nang sinabi ng anghel, ika'y maglilihi at manganganak, hindi alam ng mahal na ina kung anong gagawin niya. Ang sagot lang ng ating mahal na ina, paano mangyari ito? Dalaga ko. Anong sabi ng anghel? The power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. So naintindihan ng mahal na ina. Ngunit, hindi mawala tayong mabasa sa banal na aklat. And even in a single moment, tinanggihan ng mahal na ina ang anghel na siya ang magdadalang tao sa kaniyang anak. Hindi sinabi ni Maria, hindi sumagot si Maria sa anghel, wag muna. I will consult first my parents. Baka magalit sila sa akin. Ako'y magdadalang tao, maglilihi. Pagkatapos wala akong asawa. Wag muna. Sinabi ba ni, tinanggihan ba ni Maria yan? Hindi. Anong sagot ng ating mahal na ina sa sinabi ng anghel sa kanya, mga kapatid? Dito tayo sa Lucas 1:38, mga kaibigan. Sabi ni, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ako'y alipin ng Panginoon. Sana'y matupad ang kanyang kagustuhan. Yun ang sagot ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Ibig sabihin sa makatuwid, hindi niya sinalungka, hindi niya, sa Tagalog yan, wala niya balibari. Sa Bisaya, wala niya balibari ang giingon sa anghel na siya magbuntis. Iyang gidawat, ako po'y alipin ng Panginoon. Say, kita mo what the participation of the Blessed Mother as far as our salvation is concerned. Isabihin mo pa ngayon ang mahal na inay makasalanan. Mali ka, kaibigan. Please open your mind. You study the two salvation, the preventive salvation and the restorative salvation for you to be guided para hindi mong idamay ang ating mahal na ina na katulad nating makasalanan. Alright. Now, so ulitin ko mga kaibigan, tinanggap sa ating mahal na ina the biggest challenge in her life na siya'y magdadalang tao,
by the power of the Holy Spirit without any asking permission from her parents. In other words, mga kaibigan, hindi din makayanan ng ating mahal na Panginoong Hesus ang kahilingan ng ina sa kanyang anak. Wala na silang bino, wala na silang bino. Hindi ibig sabihin, mga kaibigan, na wala ng respeto ang mahal na Panginoong Hesus. Sabi, sinabihan niya ang kanyang ina, huwag mo akong pangunahan sapagkat hindi pa ito ang panahon na ako'y magbimilagro. Hindi, sapagkat hindi makayanan ng ating Panginoon na hindi niya pagbigyan ang kahilingan ng kanyang ina. Saan ngayon ang mabibigat? Saan ang mabigat sa dalawa? Yung tinanggap ni Maria na siya ay magdadalang tao sa kanya, o yung kahilingan ni Maria na bigyan ng bino yung nagkinasal na kapos na ng alak? Saan ngayon ang mas mahirap dyan? Ulitin ko sa Bisaya, asa may bugat anay ulisod buhaton. Katubang pagdawat ni Maria na siya'y manamkon kang Kristo, nga walay bana, but the power of the Holy Spirit, o ang gipangayo sa inahan sa iyang anak, nga wa na'y bino ang kinasal, wa na'y alak ang kinasal. Di ba yun para sa iya, ha? Para pag yun sa mga tao nga tuwa dito, because of the, tradition of the, tradition sa mga Hudiyo. So saan ngayon mabigat dito? Yung tanggapin ni Maria, ang kahilingan ng Panginoon na siya ay magdadalang tao? O ang kahilingan ng ina sa kanyang anak, nabigyan ng bino yung mga kinapos na wala ng alak yung kinasal. Kaya nga, mga kaibigan, ano nangyari ngayon? Sabi ni Maria sa mga katulong doon sa kasalan, kung ano ang sabihin ng anak ko sa inyo, kung anong sabihin niya sa inyo, sundin niyo, tuparin niyo. Ngayon, sa kalooban ng kanyang anak, hindi niya kayang ayaw bigyan ng kahilingan ang kanyang ina, sapagkat hindi rin ni Maria, because the Mary is also accept the challenge from God the Father na siya mismo ang magdadalang tao sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi ni Hesus, punanin niyo ng galon o tubig, gipuno. Sige, puna yung banga. Tagaliog pa yun. Puno kayo ang banga. Punang tubig, gipuno. Pagkahuman niyo ni Jesus, kaba. Hataan ditong nagdilig kasal. Sige, pain na. Agi ka ba? Agi pa inom. Pag-inom ka ron. Perti ng lamias bino. Itinawag na yun yung lalaki na kinasal. Halika nga dito, sabi yung leader doon. Sa ating kustumbre, bata may kasalan, unahin natin yung first class na wine. Kung nagkainom na ang lahat, saka pa yung second class. Bakit ngayon mo lang? Ha? Bakit ngayon mo lang na-serve itong very special wine? You say? Very special wine. Number 1. Grabe. May special wine ba na miracle? Kung walang ina na siyang humingi sa kanyang anak? Tapos sabihin mo ngayon, walang respeto si Maria, si Jesus kay Maria? Mali ka. Ang imong gibasa insakto. Ang binamasa mo ay totoo yan. But your interpretation is not in accordance as far as your understanding is concerned. Parang pinapalabas mo pa na si Maria ay makasalanan. Parang pinalabas mo pa ngayon, si Maria ay hindi nirespeto ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, malinaw na nirespeto pala. Special wine pala ang binigay ni Kristo doon sa kahilingan ng kanyang ina. Sapagkat special din si Maria sa kanyang anak. Sapagkat si Maria ay ang mismong babae na nagdadalang tao sa kanyang anak ng Panginoong Jesucristo. I hope, mga kaibigan, nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan tayo at nagkaalaman tayo, mga kaibigan. Okay, ganito pa. Ito pa. Another explanation. Kining pag-ingon Jesus sa iyang inahan nga babae, ayaw akong tudlui,
kung unsay akong buhaton, kay wala pa moabot ang akong panahon. Wala kini nagpasabot nga nawad-an og respeto si Jesus sa iyang inahan. Mas dako hinuong masabot nga mas mitaas pa ang respeto nga gipakita ni Kristo ngadto kang Maria. Mas malaki ang respeto kasi naging special wine ang binigay, mga kaibigan. Kaya nga ingon ako kaganiha, kay kung walay nahimong milagro, pag ingon ni Maria, wa na sila bino, nga maingon si Jesus, ayaw kong buti, wa pa'y nahitabo, di pa ni mahimo. Wa na unta, kung wala ginahimo nga bino, madaot ang atong mahal, atong Mama Mary. Pero another theological study, mga kaibigan, ganito yan, ha? Bakit nilapitan ng mahal na ina ang kanyang anak at sinabihan, wala na silang bino? Bakit? Tanungin mo nga ang sarili mo. Tanungin ko rin ang sarili ko. Tanungin natin ang sarili nating lahat. Sa Bisaya, ngano kaha na miduol man si Maria sa iyang anak o giingnan, anak, wala na sila'y bino. Ngano? Ngano nakasulti ang mahal na birhen ni anak? Paanong nasabi? Bakit nakapagsabi ang mahal na ina, anak, wala na silang bino? Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na ang kanyang anak ay Diyos, mga kaibigan. Tanimaw ito kong balhibo. Nang siya'y nagdadalang tao, anong sabi ng anghel, mga kaibigan? Makinig kang mabuti. Dito tayo sa Matthew 1:23. Tagalog, para may participation ang lahat ng mga Tagalog. Sabi ng anghel, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Ayun, Matthew 1:23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang sanggol at tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Alam ni Maria pala na ang kanyang anak ay Diyos. Ano ang Diyos? Nothing impossible from Him. Kaya nga, alam ng mahal na ina na kahit ano ang kanyang hihilingin sa kanyang anak, ay gagawin ng kanyang anak. Not because anak siya, kundi siya ay Diyos, mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi ni Maria, wala na silang bino. Sapagkat confident, very confident, ang ating mahal na ina. Alam na alam talaga niya. Kasi alam niya na ang kanyang nililihi, siya'y naglilihi, at ang kanyang ipinanganak ay isang Diyos, mga kaibigan. Nasa Biblia yan. Pero do not misinterpret na inanak ni Maria ang pagka-Diyos ni Kristo ay nag-umpisa nang siya ipinanganak ng mahal na ina. Hindi yan ang Catechism of the Catholic Church. The Catechism of the Catholic Church, hindi nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Kristo nang siya inanak ni Maria. Sapagkat nang si Kristo hindi pa inanak ni Maria, si Kristo ay andyan na, Diyos na siya. Ando na si Kristo sa wala pang langit at lupa. Iyon ang malinaw na katekismo sa ating simbahan, mga kaibigan. Now, dili kini ordinaryo. Balikan ko, mga igsoon, ingon ni Maria, wa na sila'y bino. Wow! Bakit nasabi na yan? Kasi confidente ang mahal na ina talagang tutulong na gawin ni Jesus. Kahit sinabi na ni Jesus na hindi pa ito ang takdang oras upang gawin ko ang milagro. Pero dahil sa kahilingan ni Maria at dahil halin sa alam ni Maria na talagang pagbigyan siya ng kanyang anak, sapagkat ang kanyang anak ay Diyos na totoo. Kaya nga, kampante ang mahal na ina, wala na silang bino. Ay ano nangyari? Binigyan sila ng bino. 5 ka? 6 na, tapayan?
6 times 30, kung 30 per gallons, 6 times 30, pila? Ano na ito din yan? Pila ba? Malaki. Di ba? Ano ga natin ha? Kung ilang galon ito, mga kaibigan. Let's say, kada container ay naglalaman ng 30 gallon. 6 container ito. 6 times natin. 30. 0. 6 times 3. 18. 180 gallons of wine. The first miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. First special wine. You say? So you must be thankful with the Blessed Mother. Pagkatapos sabihin mo, hindi nirespeto ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ina. Mali ka, mga kaibigan. Alright. So, mga kaigsugan, din natapos ang atong first program, mga kaibigan, tungkol sa katanungan why Christ addressed her mother as a woman, not as mother. So I hope naintindihan tayo, mga kaibigan, o tsaka ako'y natutuwa sa maraming nakapanood sa ating YouTube. I hope, please help me disseminate this program. If you are willing, you subscribe this official YouTube channel, Marian Crusader, Brad Saldi Ugon. Maraming salamat po.